Well, mga kapupong, sa pinakahuling usapin ng diplomasya sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, muling naging sentro ng diskusyon ang biglaang pagbabago ng direksyon ng mga pag-uusap. Si Donald Trump ay hayagang nagpahayag ng kanyang saloobin matapos niyang suriin ang panukalang ipinadala ng Iran at sinabi niyang hindi ito sapat para makabuo ng isang matibay na kasunduan. Ayon kay Trump, bagamat may laman at may bigat ang offer, kulang pa rin ito sa mga mahahalagang detalye na hinahanap ng kanyang administrasyon. Para sa kanya, kinakailangan ang mas malinaw at mas matitibay na pangako, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa long-term security at nuclear activity. Ipinapakita nito na nananatiling open ang Estados Unidos sa usapan, ngunit hindi ito basta-basta papasok sa isang kasunduan na sa tingin nito ay hindi sapat. Mga kapopong nauna nang inaasahan ang pagpapatuloy ng negosasyon sa Islamabad, kung saan may papel ang Pakistan bilang tagapamagitan. Sa mga naunang pag-uusap, kabilang sa mga dumalo, sina Steve Witkoff, Jared Kushner at si Abbas Araghchi. Mahaba ang naging talakayan, ngunit nagtapos ito na walang malinaw na kasunduan. Naiwan ang ilang sensitibong issue gaya ng sanctions at nuclear commitments. May plano sanang ituloy ang susunod na round ng pag-uusap, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kinansela ni Trump ang biyahe ng kanyang mga representatives. Sinabi niya na hindi praktikal ang pag-attend sa nasabing pulong kung hindi rin lang malinaw ang magiging resulta. Para sa kanya, maaaring ipagpatuloy ang komunikasyon sa ibang paraan nang hindi kinakailangang bumiyahe. Ang desisyong ito, mga kapupong, ay nagdulot ng panibagong pag-aalinlangan sa direksyon ng negosasyon. Gayunpaman, hindi tuluyang isinara ang pinto para sa usapan. Sinabi ni Trump na open pa rin ang Estados Unidos sa komunikasyon kung handa ang Iran na maglatag ng mas konkretong plano. Sa panig naman ng Iran, nananatili ang kanilang posisyon na mas nais nila ang indirect na pag-uusap sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Si Abbas Araghchi ay nagpunta sa Islamabad upang makipag-ugnayan sa mga opisyal ng Pakistan at sinabi niyang ang kanilang pag-attend ay bahagi ng mas malawak na koordinasyon, hindi direktang pakikipag-usap sa US. Inilarawan niya ang mga naging pulong bilang positibong simula para sa posibleng susunod na hakbang. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na patuloy ang tensyon sa rehiyon, naapektuhan ang ilang mahahalagang ruta ng trading na may direktang epekto sa supply ng energy at oil. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng pangamba sa mga merkado at naging dagdag na dahilan kung bakit mahalaga ang patuloy na diplomasya. Bagamat nagkaroon ng pansamantalang paghupa ng tensyon, sinabi ng ilang eksperto na nananatiling marupok ang sitwasyon. Ang kakulangan ng pagkakasundo sa mga pangunahing usapin ay patuloy na nagiging hadlang sa isang pangmatagalang solusyon. Kabilang dito ang mga issue sa seguridad at economic measures na kailangang maresolba bago makamit ang isang fair na kasunduan. Well, mga kapopong, patuloy namang gumaganap ang Pakistan bilang mahalagang tagapamagitan. Ang kanilang mga leader ay nananatiling aktibo sa paghikayat sa magkabilang panig na ipagpatuloy ang usapan. Bukod dito, nakikipag-ugnayan din ang Iran sa iba pang kalapit na bansa upang mapalakas ang kanilang diplomatic efforts. Para sa mga eksperto, ang kasalukuyang sitwasyon ay isang pagsubok sa kakayahan ng dalawang bansa na maghanap ng gitnang solusyon. Sa kabila ng mga hadlang, nananatiling may pag-asa dahil hindi pa rin tuluyang napuputol ang komunikasyon. Anyway, mga kapupong, ang mga tao sa mundo ay patuloy na nakamasid sa bawat galaw ng dalawang bansa. Ang mga susunod na plano ay inaasahang magiging mahalaga sa paghubog ng kanilang relasyon sa hinaharap. Sa ngayon, malinaw na ang landas tungo sa kasunduan ay hindi madali, ngunit nananatiling posible kung magkakaroon ng sapat na pag-unawa at kompromiso ang magkabilang panig. Well, mga kapupong, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz matapos ang isang serye ng insidente na kinasangkutan ng mga barkong dumaraan sa mahalagang rutang pandagat na ito. Sa mga oras na nahinto ang pag-uusap sa pagitan ng Iran at United States, lalo pang naging sensitibo ang sitwasyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, 3 sasakyang pandagat ang naapektuhan ng mga insidente habang binabaybay ang naturang daanan. Ang mga barkong ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na galaw ng trading sa dagat, lalo na sa transportasyon ng oil at iba pang mahahalagang produkto. Dahil dito, agad na kumilos ang mga autoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga tripulante at maiwasan ang mas malalang epekto sa daloy ng operasyon. Actually, mga kapupong, may presensya sa lugar ang United States Navy bilang bahagi ng kanilang pagpapatupad ng blockade. Layunin nitong bantayan ang galaw sa dagat
at panatilihin ang kontrol sa sitwasyon habang wala pang malinaw na kasunduan ang magkabilang panig. Patuloy nilang minomonitor ang bawat galaw upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon. Sa panig ng Iran, may ilang opisyal na nagsalita ngunit hindi nagbigay ng kumpletong paliwanag tungkol sa nangyari. Sinabi nila na ang kanilang mga kilos ay bahagi ng kanilang depensa. Gayunpaman, napansin ng mga eksperto na wala pa ring malinaw na direksyon kung ipagpapatuloy ang ceasefire, kaya nananatiling hindi tiyak ang takbo ng mga susunod na araw. Well mga kapopong, dahil sa insidente, agad na naglabas ng abiso ang mga shipping company sa kanilang mga crew. May ilan ding nagbago ng ruta upang makaiwas sa panganib. Para sa mga eksperto sa industriya, kahit iisang pangyayari lamang sa Strait of Hormuz ay may kakayahang makaapekto sa global na supply ng langis dahil isa ito sa pinakamahalagang dinaraanan ng energy sa buong mundo. Habang lumalalim ang hindi pagkakaunawaan ng United States at Iran, tila lumiliit ang tsansa ng agarang kasunduan. Ilan sa mga isyong patuloy na pinag-uusapan ay ang sanctions, kontrol sa karagatan at impluensya sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang konkretong plano upang maibalik ang maayos na pag-uusap. Para sa ilang eksperto mga kapupong, ang nangyaring insidente ay maaaring isang paraan ng pagpapakita ng kakayahan ng hindi direktang humahantong sa sagupaan. Gayunpaman, hindi maikakaila na nagdudulot ito ng pangamba, lalo na sa mga bansang umaasa sa maayos na daloy ng kalakalan. Nagpaalala naman ang International Maritime Organization sa lahat ng panig na panatilihin ang kaligtasan ng mga sibilyan sa dagat. Mahalaga umano ang pagsunod sa mga umiiral na patakaran upang maiwasan ang mas komplikadong sitwasyon. Sa kabila ng nangyari mga kapupong, ligtas naman ang mga crew ng mga barkong naapektuhan at walang naitalang malubhang nasaktan. Agad ding naayos ang sitwasyon upang maipagpatuloy ang kanilang biyahe o makarating sa ligtas na lugar. Ngunit ayon sa ilang ulat, may epekto pa rin ito sa kumpiyansa ng mga tripulante. Sa larangan ng energy, nanatiling maingat ang galaw ng merkado. Bagamat walang biglaang pagbabago sa presyo, sinabi ng mga eksperto na maaaring magkaroon ng epekto kung mauulit ang ganitong insidente. Ang Strait of Hormuz ay nananatiling mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain. Well mga kapupong, ang mga kalapit na bansa ay patuloy ding nagbabantay at naghahanda ng kanilang sariling plano upang maprotektahan ang kanilang interes. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng mga bansa sa ganitong sitwasyon. Anyway, mga kapupong, nananatiling nakatutok ang mga tao sa mundo sa magiging direksyon ng mga susunod na pangyayari. Ang bawat kilos ng Iran at United States ay may malaking epekto hindi lamang sa rehiyon, kundi pati na rin sa mas malawak na aspeto ng pandaigdigang trading at seguridad.